Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Bangkok. Kapag sinasabing Thailand, ano ba yung mga naiisip natin? Di ba ang naiisip natin, rich in culture, dahil sa kanilang mga naggagandahan at historic religious na mga wat or temple, masasarap na pagkain, high-rise building, and then, kapag naman sinabing Islam or squatters area, ano ba yung naiisip kaagad natin? India, and then sa atin sa Manila, Philippines. And this episode, bibigyan namin kahit papaano ng kakaibang mukha ang Thailand. Alam nyo ba na dito mismo sa Bangkok, meron ding Islam area? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubok naman po kay Bayak Look, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Hello everyone! Hi guys! This episode is gonna be different. Ang art, simula pa lang. Oo, alam niya. So, itong episode na to, gagawin namin siya out of curiosity. Dahil, alam nyo, kwento ko lang ng very light para lang maintindihan nyo. Nung nagsisimula kami na Enzo mag-vlog, ang sabi ko sa kanya, gusto ko sana na pattern or content, yung parang mala documentary. Kasi mahilig ako manood dati ng Eyewitness, yung mga Cara David, yung mga ganyan, sila Jessica So, KMJS, Rated K. So, ganun sana yung tema na gusto ko. That's why, kung napanood nyo yung mga old vlogs namin, di ba sabi nyo, para kami mga nagbabalita. Mga reporters. Ganun kasi talaga yung gusto ko sana na content. Pero, it didn't work for us. Hindi siya nag-work sa personality namin kasi lalabas na hindi naman kasi kami ganun. So, etong episode na to, gusto kong pagbigyan yung inner me, yung there's something within me na gusto pa rin talaga i-pursue kahit papaano, yung documentary style na vlogging. So, kahapon, nung mga nakaraan, di ba, pinakita namin sa inyo yung mga lugar dito sa Bangkok na not the usual. Hindi yung nakikita ninyo sa vlog. For example, yung tinirhan namin, nakita nyo itsura niya, malayo sa touristy part. And then, out of curiosity nga, nag-research ako, nasaan na yung mga bahay na ano dito? Ba't parang wala kami nakikitang squatter? Oo, yung dati nakikita natin sa mga ilog-ilog. At saka nung nag-uusap kami dati ni Enzo, yung tinitirahan namin, pakiramdam namin, yun yung pinaka-squatter. Yung tenement, akala namin, basta mahirap or squatter nga, doon lahat nakatira sa may tirahan na yun, tenement na yun. So nagtry ako na mag-research and then may lumabas na meron palang biggest slum dito sa Bangkok mismo. So yun yung tutuklasin natin. Wala kami expectations guys, so disclaimer lang, hindi namin to gagawin para i-commercialize yung hindi magandang situation kung ano man yung makikita namin. Just purely talaga curiosity lang. Gusto namin makita yung dalawang muka ng Bangkok. Nothing political here. Ayan. So dito natin sisimulan, ipapakita namin kaagad sa inyo. Ito, pagkalalaking buildings nito, dito pa lang makikita nyo na kung gaano talaga kaunlad ang Thailand, ang Bangkok. Ayan, may mga malalaking mga condominiums. And then, kapag diniretso nyo pa to, dito, may mga malls na rin dito. Praka nung side na to. So, meron din dyan. And then, sa side na to guys, nandyan yung MRT at saka yung mga malalaki pang establishment and buildings, makikita nyo naman. Pero, behind that, ipapakita namin sa inyo, yan yung tutuklasin natin ngayon. Of course, nagtingin-tingin na rin naman kami, nag-research na kami. So, if pakiramdam namin, hindi kami magiging safe, again, hindi nyo ulit mapapanood itong video na to. Ganon talaga siya. Hindi namin siya itutuloy. Basta pakiramdam namin, hindi kami komportable or hindi kami magiging safe, aalis ka agad kami. And then, hanap tayo ng iba nating mapupuntahan. But, talagang gusto talaga namin makita mismo ng mga mata namin kung lahat ba nung nababasa namin totoo. Kasi dito nga daw, dangerous. Ito daw yung kuta ng mga mafia, ganyan. At saka kasi diba, yung ano kasi natin, may mga questions kasi sa isip natin na gusto natin tayo mismo makasagot. Yes. Diba? Umami kayo guys, may ganong ano din kayo, may ganong ugali din kayo. Yes. So, gustong-gusto nating makita. So, let us discover
this area. And tignan natin sabay-sabay. Dito tayo sa pinakalabas pa, guys. And then, kung dito nyo titignan, guys, it's like a normal na community. Nakita nyo naman to, guys. So, hello! Pinapaganda pa nila, guys. So, nakita nyo ba yan? Ito yung sa may pinakaharapan. Ayan, guys. Nasa labas pa lang tayo. So, as in the usual community siya. May mga tindahan. And then, ito nga makikita nyo pa dito, oh. Diba? Meron pa rito nagtitinda ng mga milk tea. Ayan. As in, super, ano lang talaga siya. Anormal. Ayan, may mga washing machine na automatic. Diba? Maraming kainan. And then, pag dito nga sa kaliwa, pag tingin nyo, diba? Malalaki siyang mga apartments. And then, doon din sa loob, sa may loob pa, banda doon, malalaking apartment yan. Right na guys, subukan na natin pumasok. Simulan na natin. So, nandito na tayo sa pinaka-slum area. Hello! Sawadikap! Ayan, sawadikap! So, ayan, ito yung situation. Ito yung mga alley nila, guys. Oh, ganyan yung mga alley. Maliliit na alley siya. And then, ito yung itsura ng mga bahay dito, guys. Ayan, wala dito. Dead end to. And then, dito, bes. Nasa yung ilog. So, hanap lang tayo. Ayan, mga bahay din to, guys. Ito, pinaka-ilog. Sawadikap! Sawadikap! Ayan yung pinaka-ilog. Can you show picture? Picture? Thank you. Ilog? Oh. Hey guys, ito yung pinaka-ilog. And then, it's okay. Okay. Makikita nyo. Diba? As in, makalat talaga siya. Diyan na lahat lumalabas. Dumi, ihi, as in, lahat-lahat talaga. Ayan. Ba yun? Meron dito. Saan? Saan? Ito, ayun. Saan? Ayaw, pakita mo. Hindi, ano. Guys, tingnan mo. Tapos may iba't ibang klase ng hayop kayong makikita na dito. Ayan. Kasama nila yung namumuhay dito, guys. Pasok na tayo sa pinakaloob mismo. Yung slum area. Actually, dito pa lang. Nakikita nyo. Dito. Pwede nyo na itong diretsuhin. And then, para dito. Dito tayo. Lakad tayo dito. Ito makikita nyo, guys. Ito naman yung kabilang side. Ayan. Kumbaga, ito na yung pinaka-veranda nila, guys. Ito, bahay ito. And then, ito na yung pinaka-veranda nila. Sawadikap! Ayan yung pinaka-view nila, guys. Ito naman. Ito naman. Sawadikap! Ayan. Grabe. Ito, dito tayo. Yan, makikita nyo, guys. Oh, diba? Sterong, ano talaga. Diba? Talagang, ano talaga siya, normal na slum area. And then, makikita nyo dito, guys, ha. Ayan, oh. From here, makikita nyo, nasa likuran lang siya ng malalaking buildings. Diba? So, guys, diba? As in, ito talaga yung typical sa atin na parang squatters area talaga. Tara, try natin pumasok pa ng kaunti. Actually, mababait naman yung mga nakakasalubong namin. Basta bumati lang tayo sa kanila, bumabati din sila. Dito, sa area, ano to? Ay, mga ano tawag dito? Junk shops. So, tara natin pasukin. So, di ba kapag talagang mga nasa ganitong area, junk shop talaga. Isa sa pinakasikat na business. Sawadikap! Ayan na, junk shop. Sawadikap! Pakita natin. Ayan. Diba? Ayan, junk shop siya. Can we video? Video? Thank you. Ayan guys, yung ginagawa nila. Ayan yung pinagkakakitaan nila. Kapon Cup. Pasok pa tayo guys. Para mas makita pa natin. Actually, napakalaki nito. Hindi na natin papasukin lahat.
tignan lang natin kung ano lang yung makikita natin sa medyo labas lang. Para na magka-idea lang tayo ng way of living nila. Diba? Ang lilit na alley nito, guys. Ito, ano na to? Pasok pa tayo, guys. So, ito, meron pa sila rito parang mga temple. Diba? Halika. Saan tayo dadalhin ng curiosity natin? Actually, tahimik naman siya. Parang wala nga masyadong tao eh. Tara, lakad tayo. Ang kalaban natin dito, aso. Tapos yun yung mga kuryente nila, guys. And may aircon, guys, ha. Ayan, oh. May aircon, oh. Diba? Nandito sa ganitong area, pero may aircon. Ayan, yung mga bahay nila, guys, oh. Bird na kasi may aso, nagtatakot tuloy ako. Lakad lang tayo. Actually, parang walang mga tao. Parang abandoned na lugar din, yun. Ano ba to? Bahala na kung saan tayo dadalhin. Ayan na, guys, may nakita na ako mga aso. Nara. Sa Enzo at Tapang, oh. Lakad lang tayo. Mga 30 minutes na kami naglalakad-lakad. And sa ngayon naman, safe pa naman yung pakiramdam namin. Kaya tara, tuloy lang tayo. Grabe spaghetti wire dito, guys. And then ito, papakita namin sa inyo kung gaano pakipot ng pakipot yung dadaanan natin. Ito yung wire ng kuryente nila, guys. Oh, grabe, no? Ay, tara, pasok pa tayo dito sa loob. Basta kapag pakiramdam namin hindi na tayo safe, lalabas agad kami. Tara. Grabe. Masyado ng maliit yung iskinitang to. Nandun na yan, eh. Pwede ka nang mauntog. Wala kang naririnig sa labas, pero kung naririnig nyo, may mga nagsasalita sa loob. And then, meron sila mga fire extinguisher. Siguro nga kasi dahil prone din to sa sunog. Lakad lang tayo. Ano? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Puno dito. Tara. Lakad lang tayo. Bakit dito na magtatapos yung curiosity natin? Sawadikap! Hello! Ay, may tindahan din dito, guys. Ayan. Diba? Ang laki niya talaga, guys. Hindi natatapos. Pero tingnan niyo, may mga aircon. Diba? And then, sa gitna, ayan, may mga washing machine. Tara, let's go. Ayan. So, lalabas na tayo. Ayan, lalabas na. Sawadikap! Ito, binibenta nila yan sa labas. Ayan. So, dito na nila yan niluluto sa bahay nila, sa area nila. Kaya meron silang parang kariton. Dito tayo galing sa loob. Ayan. And then, tignan nyo, paglabas nyo na naman, malalaking buildings na naman yung nandito. Diba? Ayan pa, oh. And then, malalaking mga hotels. Hindi nyo talaga mararamdaman na may ganong lugar talaga dito. Ayan. Ang laking daan nito, guys, oh. As in, highway na highway talaga siya. And then, ang tataas ng mga buildings na nakapalibot sa kanya. So, dito tayo galing. Papakita namin sa inyo. Ayan. Ito yung tinudtod namin ni Enzo. Nagsimula kami dun sa dulo. And then, dito kami nagtapos. Actually, guys, sobrang laki niya kasi. As in, malaking area kasi siya. So, dito na lang kami. Ayan, oh. Guys. So, ito yung area na pinuntahan natin. And then, mahahati siya nung napakalaking highway na to. Alam nyo, guys, pagtawid nyo pa ulit dun sa kabila, same situation, panibago na naman, ganun na naman siya. So, ibig sabihin, napakalaking slum area talaga nito. And then, konting history lang doon sa nabasa ko. Ito kasing slum na to, nagsimula kasi siya noong 1950s pa, noong nakita nung government nila na ang bilis ng development nung area. And then gusto nilang magpatayo dito ng port kasi nga nakitaan nila ng napakalaking
future. And then, kasama ng ibang mga bansa, parang yung kalakalan ba, dito na lahat dadaan. So, ang ginawa nila, kailangan nila ng napakaraming workers. Nag-invite sila ng lahat ng Thai all over Thailand and pati iba't ibang nationality na malapit sa atin, yung buong Indochina. In-invite nila ditong tumira for free. Tapos, dumating yung point na nung kumikita na sila kasi nagtrabaho nga sila parang gagawin nga kasi sana siyang port. And then, nung kumikita na sila, siningil na sila ng kaunti. So, konti lang yung sisingilin sa kanila. So, sobrang mura pa ng cost of living noon. Bigla namang gumanda yung ekonomiya ng Thailand, ng Bangkok. Biglang tumaas yung cost of living nung nagpuntahan na yung mga investors, foreign investors, ganyan, na pag-iwanan yung mga nandito. Hindi na sila makaalis kasi pati yung mga buong pamilya nila Nandito na rin. as in nandito na, dinala nilang lahat dito. So doon nagkaroon ng slums. And ilang beses na rin, tinry din na parang pagandahin tong area na to. Pero laging nauuwi sa medyo madugo na, alam nyo na, yung ang tawag doon, yung nagrarally sila, ganyan. Dumating pa sa point na nagkaroon ng tragic dito, merong sumunog nung area. And then syempre, ang iniisip ng mga nakatira dito, sinadya. So ganun umano tumindi yung sigalot between government and sa kanila. So kaya medyo sensitive din tong issue na to. Pero again, hindi natin itatakil yung political side niya. Kumbaga, yung history lang para lang alam natin kung saan nagmula. Kasi hindi naman yung tumubo na lang dito bigla. Guys, tapos na tayo doon sa slum area. So makikita nyo guys ha, ito yung mga high-rise buildings. And then ikot ako dito ng kaunti. Dito yung slum areas. Pero, pag tumingin kayong ganito, hindi nyo siya mapapansin. As in, wala kayong makikitang indication na merong slum areas doon sa may pinakaloob. Etong labas, wala kayong makikitang ganun. Isa sa mga palatandaan na nasa may highly dense tayo na population, etong market na to. Nandito tayo sa Klong Toy Market. Isa ito sa pinakamalaking market dito sa Bangkok. Tara. Tama ba yung approach ko, guys? Or nagmukha na akong si Cara David at saka si Jessica So? Diba? Ito yung pangarap ko, maging journalist. So, tingnan nyo, guys. Ito yung mga binibenta. Hello, sawadikap. Ayun yung mga binibentang chicken. Lakad tayo. Ayan, guys. Oh, dito, mapapansin nyo na, ito yung karugtong ng slum areas. Lakad. Ayan. Dito. Ito yung slum areas. So, pagpasok nyo ng palengke, dito kayo magkakaroon ng idea na merong ganong area. Pero kung hindi nyo siya mapapansin. Kasi para siyang nakatago. Ito yung market. Ay, yung mga bibi, guys. Ako, niluluto, kinakain talaga yan dito. Paninda. Mga buhay siya. Hello. Ayan, oh. Ang lalaki. Ang laki nito, oh. Ito pa. Ito, ang lalaki nitong mga isda. Naku. Ito, oh, 50 baht lang, oh, guys. Oh. Parang akala ko 40 ba yun? Ang lalaki. Grabe. Oh, tilapiyang pagkalaki-laki. Hito. Guys, ito, dito talagang sobrang bet na bet din nila yung mga hito. Mga iba't ibang klase ng isda. Grabe guys, oh, dami nilang paninda, no? Diba? Nandito tayo sa pinaka wet market. So, yan. Padaan lang tayo. So, for sure, kaya merong malaking market dito kasi nga, ang daming population dito. So, dito sila for sure mga namimili. Grabe, ang laki nitong market na to, guys. Nandito tayo sa pinaka wet market. Tara, lakad pa tayo hanggang makarating na tayo sa pinaka main road. Sa MRT station. Imagine, guys, may MRT station dito. Diba? Slum area. And then, may MRT station. Palabas na tayo, guys. Actually, isa pa nga pala sa palatandaan na may mga mafia or members sila ng mga mafia. Kapag yung buong katawan nila, pati yung mga mukha nila, merong tattoos. Yun yung palatandaan, nakasali sila
sa mga malalaking mafia. Tara na, palabas na tayo. So, ang gagawin namin ni Enzo, hanap lang muna kasi siguro ng coffee. Upo lang muna kami saglit. Kasi mga 1 oras na talaga kaming naglalakad. And then after nun, chikahan tayo kasi meron pa tayong pupuntahan na isa pa. So tara, kape-kape muna tayo. Pahinga lang muna tayo ng konti. Grabe, siguro mga 1 hour kaming naglakad ni Enzo. So, kape muna tayo. Iced coffee muna tayo. Guys, ito na isa. Ang ganda ng presentation niya, oh. Di ba? Medyo mas mahal dito na konti, 30 baht. Mas matapang yung kape. So guys, pahinga lang tayo ng kaunti. Di pa tayo tapos. Siyempre, hindi naman namin kayo iiwan na ganun yung makikita ninyo. Pero pa tayo isang lugar na pupuntahan na marerefresh naman yung mga mata natin at mas marerelax tayo. But so far, kamusta nakaramdam ka ba ng takot? Yung totoo. Hindi naman ako nakaramdam ng takot. Kumbaga na ano ko lang na grabe. Sa before kasi akala ko talaga yung Thailand as ang ganda-ganda kasi talaga nakikita ko palagi sa Thailand. Hindi gusto ko takalain na may ganong part pala talaga ng Thailand. Akala ko talaga nasa ano lang siya, nasa isip ko lang siya. Yes. Ako naman, medyo, di ba, parang yung, di ba, ganun kasi tayo, dali natin minsan mag-judge kapag squatters area, slum, ang iniisip ka agad natin, alam nyo na, masasama, pugad ng mga, alam nyo na, ng mga illegal na gawain. So, noong una talaga, natatakot din ako. Pero, habang tinatahak namin yung mga landas na tinatahak namin, landas talaga, nawawala naman siya. Kasi alam nyo, ang dami lang namin hindi pinakita. Actually, ba kung nakikita nyo, para siyang naging ghost town sa paningin ninyo. Ang dami kasi namin nakasalamuha, pero hindi na lang namin pinapakita. Kasi nga, ayaw naman namin na parang sila yung maging center ng vlog na ito. Hindi naman yung tao mismo yung gusto namin ipakita, kundi yung sitwasyon ng lugar mismo. Hindi yung sitwasyon nila, magkaiba siya. So, for example, meron kaming madadaanan na simpleng ano din, akala mo talaga community din, yung mga marites. Alam mo, grabe ang babait nila, aalokin pa kaming maupo, yung parang ganyan. Tapos nagtatanong sila kung saan kami pupunta. Basta kahit nakasimangot, usually naman hindi, yung mga Thai lagi sila nakangiti. Pero kunya may nakakasalubong kaming hindi masyado nakangiti, kami nakaagad yung bumabate. Kaya kung makikita nyo sa iba, maririnig nyo lagi kami ano yung sasabi natin? Saudi Cup, ganyan. Para binabati na kaagad namin sila. And then, ngingiti na kaagad sila. So, ganun. And then, meron ding mga bata. Actually, mga bata, super entertaining sila. Tapos, may mga nagsasayaw, may naglalaro, ganyan. Hindi na lang namin nga pinakita. Kasi nga, ayaw naman namin na yun yung maging sentro nitong usapin natin. Nakakatuwa lang na sa mga mata lang nila, nakita ko na parang bata siguro, yung simpleng, yung talagang innocence ng bata, nasa mata talaga nila. Hindi nila alam kung ano yung kinalalagyan nila, parang akala siguro nila normal yun. So, ang saya talaga nila, naglalaro sila, ganyan. Tapos, ma-playful sila actually sa camera. So, yun, nagsasayaw nga sila, pero hindi na nga lang namin pinakita. Actually, iba nga doon gusto nga sabihin. Gusto nilang magpa-video sila mismo. Kami na talaga yung, kunwari na piniplay namin. Oo, kasi parang ayaw naman namin yung mapanood niyo. So, anyways, yun lang. So, for us para sa amin, parang, meron siyang sa amin something na una nga, yung curiosity namin, at least natapos na this time, di ba? And then, nagpunta pa tayo ng market. Ang laking market din nung napuntahan natin. Pero pa nga tayo pupuntahan. And inuwin lang namin to. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating destination. Guys, papunta na tayo sa ating next destination. And nandito tayo sa footbridge. Ang laking footbridge nito. Doon tayo nang galing. Ang laki niyang market din na yan, guys. Nandito siya sa may kaliwa. And then, pagtawid ninyo, market pa rin to. And nasa likuran yan, yung mga slum areas. So, ayan. So, tara na. Let's go to our next destination. So guys, kakarating lang natin dito sa Lumpini Park. Ito yung magiging breath of fresh air natin. Taray! May bago kaming ngayon. Ay, tawag doon, natutunang close. Close ba yun? Sentence? Praise. Praise, oo. Sa comment section ng galing yan. Sa mga comment section, diba? So, alam niyo yun, hindi lang naman kayo yung may natututunan sa amin.
kami, ang dami naming natututunan sa inyo. Gaya, It's a win-win situation pala. yes! Sabi nga namin sa inyo, yung pag-vlog namin, hindi kami magdudunong-dunungan. We are open sa lahat ng klase ng learnings na pwede naming makuha kahit sa inyo. And of course, experience namin as travelers. Yan. So tara, punta tayo dito. Alam nyo ba guys, ang tagal na rin namin dito sa Bangkok. Hindi pa rin namin napupuntahan tong Lumpini Park. Ito rin yung first time namin mapupuntahan. Di ba? Kaya nga sinasabi namin sa inyo, dito sa Bangkok, hindi kayo mauubusan ng pupuntahan kahit pabalik-balik kayo. Kaya ang sarap tumira dito. Lalo na ngayon, pwede na kayo rito mag-stay o tayo dito mag-stay ng 2 months. 60 days. So marami kayong pwedeng puntahan pa sa Bangkok. O guys, may fountain. And ito nga yun di ba? Nasa gitna tayo ulit ng city. Ayan di ba? Ang tataas na buildings niyan. And then, dito rin sa gitna, merong place na pwede tayong ma-relax. Ay, doon tayo sa mga foreigners. Makasama tayo sa mga foreigners. Kung nasan sila, doon din tayo para ma-feel natin yung vibe na gusto nila. Charot! Ayan di ba? Diyos ko. Dito, ang sarap lang dito mag-jogging, tumambay. Ayan parang Burnham Park na naman. Ay, may mga upang ganyan. Ay, mga foreigners ganyan lang ginagawa. Di ba? Gusto namin yung ganitong klase ng travel. Yung slow travel lang. Kaya namin gusto mag full-time travel kasi gusto namin ninanamnam yung lahat ng pinupuntahan namin. Hindi lang yung, syempre dati nga, di ba, meron lang kami 7 days halimbawa. Tapos vlog. May times na as in, hindi na talaga namin nabibigyan yung sarili namin ng time mag-enjoy lang. Yung ganito lang. Tignan nyo ngayon, makakaupo tayo. Ang sarap dito, promise. And then, gaya nga sabi na Ensa, ano yun? Breath of fresh air. Imagine niyo, galing tayo sa Islam area. And then ngayon, nandito tayo. Literally, fresh air. Ayan Diyos ko. Ang sarap ng ganito guys. Nakaupo ka lang ganito, di ba? Parang nag-relax sa'yo pa ako. Oo, kusang mag-a-adapt yung katawan ninyo. Ayan yung ganap dito guys. Ayan, nakikita nyo, may mga nagja-jogging. Tapos yung iba, walking. Diba? Kasi dito talagang malaya silang magagawa yan. Wala ritong mga sasakyan. Zoom in natin Very Baguio, Burnham Park. Diba? Ayan yung mga pedal boats. Ayan. So kung meron kayong mga kids at gusto nyo lang mag-relax dito, go na! Galaw! Grabe yung antok na nararamdaman namin. Nakaka-relax kasi talaga dito. So ito yung kabuuan ng Lumpini Park. From this view. Ganda! So ayan, kung dito kayo maninirahan, ang sarap lang din tumambay dito. Dito lang kayo magmuni-muni. Ang laki nitong area na to Meron pa ritong patulay. Tara, puntahan natin yung patulay. Laking area niya talaga, guys. Diba? Hindi kayo rito mauubusan ng pupuntahan. I mean, hindi kayo rito mauubusan ng pwesto. Kahit saan dito, meron kayong mauupuan for sure. Ay, bawal nga palang drone. Ayan, No drone zone. Ayan, so dito, lake tong nasa kaliwa. And then, lake din tong nasa kanan. Lakad pa tayo ng kaunti. Ayan, diba? Ang ganda lang dito, guys. So, ayan, at least, diba, meron kayong option na pwede ninyong pagpahingahan and it's for free. Free nyo itong ma-enjoy. Diba, marami ring free dito sa Bangkok, guys. Hindi lahat dito may bayad. May mga temples na may entrance, meron mga temples na wala, ganyan. So, hanap lang kayo kung saan yung wala kayong babayaran para tumagal nga yung stay nyo dito. Kasi ganito yan, guys, kapag hindi naman kasi kayo mamamasyal as tourist. For example kami, hindi na namin iniisip kasi minsan nga nakakalimutan na namin na tourist kami. Kasi nga yung way namin na pagta-travel, gusto namin as in parang locals, ganyan. Kung saan sila kumakain, gusto namin doon din kami. And kung saan nga makakatipid. Why? Kasi nga ang haba nung stay namin sa isang lugar. So iba na ngayon, hindi katulad dati na meron lang kaming 4 days para mamasyal. So syempre, yung budget namin, ito todo namin kasi 4 days lang naman tayo 4 days lang yung babayaran nating hotels. Kaya kung may budget kami, for example, sa hotel na 10,000 pesos, so 2,500 na hotel a night,
carry namin. Doon talaga namin uubusin. Pero ngayon kasi, kung 10 days kami, so ang hahanapin na lang namin hotel, yung mga 1,000, 1,500 para humaba yung pag-stay namin. Kumbaga, humahaba yung pag-stay natin sa isang lugar, pero yung gastos namin, yung pa rin yung pinagkakasya namin this time. After all, guys, hindi lang naman sa food, hindi lang naman yan sa mga attractions para ma-feel ninyo yung isang lugar. Oo, minsan nga maglakad lang kayo, promise ma-feel nyo na siya. Kaya hindi porket nagtitipid tayo, meaning, hindi na natin mai-enjoy yung isang lugar. Hindi lumilipad. Hindi sila lumilipad. Oh guys, eto na. Naglalakad-lakad kami sa Enso, nag-aaya na kasi Alas 2 na pala. hindi pa daw kami kumakain. Oo nga pala, Diyos ko. Ayun nga kasi talaga eh. Minsan talaga yung pamamasyal, malilibang ka talaga eh. Kaya lang yung tiyan ni Enzo, may ano pala to, may alarm. Hindi yan pwedeng lumalagpas sa may pinaka-oras. Kasi nga tumutunog. Nag-a-alarm na daw yung tiyan niya, kaloka. So ngayon alam namin na talagang overexposure na sa inyo yung Terminal 21. Pero doon talaga kasi kami kumakain eh. So sama lang namin kayo doon kahit hindi na namin sa inyo ipakita ng buo. Doon na lang din tayo mag-summarize kung ano ba yung mga naganap ngayong araw na. So guys, nandito na tayo sa favorite namin na food park or food court. Ang Terminal 21. Ang pangalan nito, nasa 5th floor to, Pier 21. At tignan nyo naman, hindi ba obvious? Nasuki kami nito. Meron talaga kaming card. And then last night na namin dito sa Bangkok. Kaya kapag kami natira dito, i-withdraw na natin. So ito yung sinasabi namin sa inyo. Tignan nyo, oh, yung sticky rice with mango, 35 lang yung small. Samantala, kapag sa labas kayo bumili, kahit sa night market, 50 yung pinaka-mura. Then guys, ito yung in-order natin last time doon sa night market na 60 baht. Dito oh, 30 baht lang yan guys. 30 baht. And then kapag gusto mo may sahog na hipon, 52 baht lang. Mag-Indian food ako. Ang in-order ko ay fried chicken biryani. 40 baht lang guys. Thank you. Ayan. Oh. Diba? Ito yung sa akin. Fried chicken biryani. 40 baht. Ito na si Enzo guys. At ang in-order ni Enzo ay ito yung pad thai na 30 baht lang. And then Tom yum. ito yung favorite namin ni Enzo na tom yum. And then meron tong noodles. And guys, of course, meron tayo ritong yellow na nilagyan ng soft drinks. Puro yellow talaga siya. 20 baht. So, ito na yun. O si Enzo, wala pa siyang rice. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, bakit wala siyang rice? Ano sabi mo? Mamaya, titignan ko muna kasi mabusog ako eh. Oo, kasi ito, meron na kaagad tong noodles. And then, nag-pad thai pa siya. Grabe guys, so 30 baht. Pakita mo kung gaano karaming servings niyan. O, diba? Ano? Iba talaga yung lasa dito. Ang sarap-sarap talaga. Hindi ko alam bakit. Diba? Kaya nga, advice namin sa inyo, kung gusto nyo talaga ng mga Thai food, na para kayong magmumukbang, punta kayo rito sa Terminal 21. And then nakita ko, nag-load lang kami na Enzo ng tag 300. And then pangalawang kaya na namin dito, nakita ko yung natira pa sa akin, 123 baht pa. So pagkatapos namin kumain, hindi, nag-ice cream pa pala kami guys. Hindi na lang siya ipapakita, 2 scoops, 25 baht. So may matitira pa sa akin mga 98 baht. And then withdrawin na natin siya mamaya. Kain lang kami guys. Ito yung tom yum natin. May kasama yung noodles. Ayun yung noodles. And then meron siyang hipon. 4 na piraso. Tag-2 kami na Enzo. And ang sarap talaga nito guys, promise. Kaya wag na wag nyo itong imimiss kapag nandito kayo sa Bangkok. Wala na, pauwi na talaga tayo. I mean, paalis na talaga tayo ng Bangkok, ng Thailand. Kasi pinapapalit ng thank you. Pinapalit na natin yung ano natin, card natin. And then meron pa kaming sukling 124 baht. Pagkain na namin yun ng 2 days. Tara na! Just in case lang, meron pa kayong time and gusto ninyong ma-experience yung unique na na-experience namin for today. Lahat yon napuntahan namin siya through MRT. Okay, start muna tayo guys sa Klung Toy Slam. Kung kaya nyo mag Klung Toy Slam, baba lang kayo ng Queen Circuit
Station. Then, yung pinaka-landmark guys ay yung Kuluntay Market. Then, sa Lumpini Park naman, baba lang kayo ng Silom Station, exit number 1. And itong Terminal 21, Sukhumvit Station lang siya. Yes! So, hindi kayo maliligaw lahat yun. MRT lang. So, ano yung takeaway mo dito sa experience natin for today's video? Ano siguro, yung parang ang sarap-sarap pa rin maging bata, no? Kasi kahit ang gulo-gulo ng mundo, hindi mo iniisip yung kaguluhan. Kasi ang iniisip mo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Yung simpleng laro. Oo, ganun. Yes. Alam nyo, actually, kanina ko pa iniisip ko ano yung nafe-feel ko. And then, ang pumapasok sa akin, si Catriona. Gusto ko sanang gamitin. Parang gusto kong sabihin na ano, I work a lot in the slum of Bangkok. Bangkok, and the life there is poor and it's so sad. Pero hindi ko kasi kayang panindigan. Kaya hindi ko talaga siya kaya sabihin. Hindi, pero totoo yun. Alam nyo, pag tumingin kayo sa mukha ng mga bata, yung ngiti nila, parang grabe, ibang-iba siya. Yung napuntahan namin sa may Vietnam, yung sa Sapa, nakakalungkot siya. Kasi nagtatrabaho mismo yung mga bata. Dito sa area na to, yes, Islam siya. Pero alam nyo yun, hindi ginagawang kalakal yung mga bata. Nakikita nyo, doon sa may community na yun, as in, meron silang mga trabaho. Nakita nyo naman, meron din mga gumagawa ng mga longganisa. Ang dami kasi namin hindi napakita, may junk shop. Tapos yung mga bata, nabubuhay sila ng normal, nakakapaglaro sila. And then yung mukha nila, punong-puno siya ng hope, punong-puno siya ng pag-asa, punong-puno siya ng saya. Unlike dun sa may Cambodia, nakita namin namamalimos yung mga bata, pati sa Vietnam, pati sa atin yung mga badyaw, di ba? Ito, hindi eh. Nakikita mo talaga, namingiti yung mga bata. So, ibig sabihin, yes, nakatira sila sa slum, pero may pag-asa pa rin. So, wala eh. Ganun talaga, naniniwala ako na yung future ng mga bata talaga, nagsisimula yan sa family, sa community. So, kung mag-guide lang sila ng maayos doon sa tahanan nila, for sure, magiging mabuting tao sila at magiging successful sila. Ayan, Diyos ko, pa-MMK na naman tayo. Pasensya na kayo ha. Pagka kasi Bangkok talaga, wala na eh. Parang medyo kabisado na kasi namin tong area ng Thailand. So parang hindi na kami namamasyal pag nandito kami. Kaya yung pinakita namin sa inyo, tignan nyo, di ba? Hindi na tayo parang nagta-travel. Ito Di ba? typical travel. Yes, not the typical travel vlog yung napanood nyo. Hayaan nyo, napagbigyan nyo na kami. Babawi na lang kami sa Laos kasi yun na yung susunod natin. And then maraming salamat. Pinagtyagaan nyo tong video na to. Natupad yung pagiging journalist. Charot! Maraming salamat po sa panonood ninyo ng ating Thailand vlogs dito sa ating Indochina series. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!